Wala pa. Tagpo po kayo. This is my commandment, the Savior's gentle call, that we should love each other as He has loved us all. A love that bears the burden, and a love that pays the price. A love that gives in mercy with a heart of sacrifice. He loved us in our weakness, and He loved us in our pain. He loved us through the shadows, till His blood removed our stain. And now He calls His people in humility and grace to walk. Good evening. Good evening, Hazel. Start na ako. Mag-antay lang po tayo ng mag-stock and share lang tayo. Tagpo po kayo. At mamaya po lang. Start na. Start na po tayo. Hello po. Mag-check po tayo ng 7:10. Mag-start po tayo ng 7:10. Tagpo po. Okay po. Magandang gabi po. Mag-start na po tayo.
7:10 na. Praise. Mag-invite po tayo mula sa ating panalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I give you praise to glorify your name, O God. Lord, maraming salamat, Lord, sa pagkakataon to, Panginoon, na mahayag yung magandang balita, Panginoon. Lord, ikaw po lumagay sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw rin po, Lord, ang nasarapan na magbibigay ng iyong salita, Panginoon. Gaya dyan sa protection mo po kami, Lord, Panginoon. Salamat po sa mga blessing, Lord, na binibigay mo sa amin. Sa kabila, Lord, ng aming pagkukulang, pero nariyan ka pa rin, Lord. Lord, patawarin mo po kami, Lord, sa aming nagagawang pagkakasala na hindi naman po namin nais niyong gumawa ng kasalanan. Pero Lord, ikaw Lord ang nakaalam ng lahat ng bagay sa puso at damdamin namin, Lord. Lord, salamat din po sa patuloy mong magbibigay sa amin ng kalakasang pangangatawan at lalong-lalo po, Lord, ang kalakasang spiritual. Lord, ikaw po, Lord, ang humipo sa bawat isa po sa amin sa gabing ito, Panginoon. Naway din po, Lord, ang ihayag iyong salita, Panginoon, ay matimo po, Lord, sa aming mga isip at damdamin, Panginoon. Lord, ang ganang angin, Panginoon, ay wala naman po kami magagawa kung wala ka po sa buhay namin. Napakadakila mo, Lord, sa buhay namin. Sa kabila ng namin pagkukulang, pero nariyan ka pa rin, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Lahat po ibinabalik namin na mula hati sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name we pray, Amen. Patutuo po, nagpupulit, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabutihan niya. Dahil sa mula po nung October, halos isang buwan akong pabalik-balik ng hospital para magpa-check ng aking sakit sa puso. Pero siyempre po, sa kabila ng pagkukulang ng financial, talaga pong nandun naman din po ang blessing na binigay ni Lord sa akin. Na may isa pang examen, pero hindi ko na iniintindi kung ano man yung kasagutan ng examen kong yun. Sabi ko nga kay Lord, ikaw na Lord ng bahala. Sa bagay po, Panginoon, na ikaw naman po, Lord, ang sabi ko nga, si Lord naman ang nagbigay ng buhay natin. Kaya siya nakakalam kung anong ang buhay na kakinatnan natin. Salamat din at sa kabila ng mga yon ay hindi ko nakalain na makakasama ako ng Bicol. Nakadalawang beses na ako papunta ng Bicol. Nung nag-meeting na magsasama sa Bicol, hindi ako nagtataas ng kamay. Pero napili ako ni Pastor. Sabi ko, Pastor, alam mo naman kung ano yung financial lang pamasahe. Pero praise God at talagang siguro nilob na talaga ng Panginoon na makasama ako sa gawain na yun. At namit ko uli ang mga taga Bicol na sumuli kami sa bahay ni Pastor Al. Salamat din po sa mga kapatiran sa Badian. Patuloy din po sila na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Ngayon po, dadako na tayo sa tema ng ating sa buwan po ng November. Pero po, nasa November pa rin po tayo dahil sabi nga di ko naman akalain na hindi na yun ang ating tema. Pero, yun pa rin pula sa Gawa 17. Mabasahin ko na po sa mga Gawa 16. Samantalang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kanyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng Diyos-Diyosan. 17, kaya sa sinagoga makatwiran siya sa mga Hudyo at sa mga taong na masisipag sa kabanalan at sa araw-araw na pamilihan na mga nakikipagkita sa kanya. Sa 18, sa ilang naman sa mga filosofong Epicureo at Estoico ay nakipagtalo sa kanya at sinabi ng ilan, anong ibig sabihin ng mga salitang ito? Binagabag ang mga iba, parang siya'y tagapagbalita ng mga ibang Diyos, sapagkat ipinapangalan niya si Jesus at ang
pagkabuhay na muli. 19, at siya'y tinignan niya, at siya tinignan nila, at ginila siya sa Areopago, at sinasabing mangyayaring bagang malaman namin na anong itong bagong aral sa pinabalita mo, sapagkat naghahatid ka ng mga kaibang bagay sa aming mga tainga at mga naming maalaman kung ano ang kahulugan ng bagay na ito. Sa chapter 21, lahat nga ng mga Atiyanes at ang mga taga-ibang bayan nakikipanamayan doon sa walang ibang ginagawa, kundi makipagsaysay sa mga kinig sa anumang bagay na bago. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay na napapansin kung kayo'y lubang relihiyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid sa mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpungan din naman kayo ng isang dambana na isang sulat na ganito sa isang Diyos na hindi kinikilala. Yaon nga'y inyong sinasamba na hindi pagkakilala siya sa inyong ibinabalita ako. Ang Diyos ay gumawa ng isang libutan at sa lahat ng mga bagay na narinig siya. Sa balibhasa, Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumataan sa mga templong ginawa ng mga kamay. At 25, hindi rin namang pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao. Ang parang bagay siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Gaya ng yamang na ang magbibigay ng lahat ng buhay at ang huminga ay ang lahat ng mga bagay. 26, at ginawa niya sa isang bawat bansa ng mga tao upang nagsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos at ng mga kapanahunan at ang mga hangganan sa kanilang tahanan. 27, upang kanilang mahanapin ang Diyos, baka sakaling mapuhap nila sila ng nagugumihan nasumpungang bagamat hindi siya malaya sa bawat isa sa atin. 28, sapagkat sa kanya tayo nangangabuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gawa naman ng sinabi ng ilan sa kanyang sariling mga panunula, sapagkat tayo naman ay kaniyang yaong lahi. 29, yamang tayo ngay lahi ng Diyos at hindi marapat na lang nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto at ang pilak, at ang bato ay inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. 30, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas ng pinalipas na nga ng Diyos. Dapat ngayong ipinag-uutos niya ng mga tao na mangagsisi silang lahat sa dako. 31, sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw sa kanyang ipaghukom na sa libutan ayon sa katuwiran at pamamagitan ng lalaking kaniyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y bahagyang niyang mag-uli sa mga patay. 32, at nang nilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay ng mabuli, ay naglibak ang ilang sapat
Sinabi ng mga iba, pakikinggan ka namin muli tungkol dito. 33, ngayon, sa gayon, umalis si Pablo sa gitna nila at dapat nakisama sa kanya ang ilang mga tao at nagsipag panampalataya ng mga yaon na Diyos na Areopagitica at ang isang babaeng nagngangalang Damaris at ang iba pang kasama niya. Pinagpala ng Panginoon Diyos. Magre-recap pala ako. Ang recap ni Pastor nung November 30 ba yun? Sabi nga niya, pagsisisi at paghukom. Practical na sa salita ng Diyos, ito ay dahil nasa atin ang pagsisisi. Nasa atin ang pagsisisi, paghukom ay sa Diyos. Dapat alam natin ang pagsisisi. Ito ay may katotohanan na dapat magsisi. Ang salita ng Diyos dapat nating panghawakan. Ang salita ng Diyos ay dapat nating panghawakan. Bakit tayo hindi minsan nakakatulog? Amen. Sa akin, dumarating yung sa buhay ko yung minsan hindi ako nakatulog. Lalo na meron ako nagawang pagkakamali, pagkakasala. Talagang, i-pray na, Panginoon, ikaw po nakakalam ng isip ko at damdamin. Hiningi ko ng tawad sa Kanya. Nagawa kong kasalanan. Ito ay katotohanan na dapat magsisi. Ang salita ng Diyos dapat nating panghawakan. Panghawakan natin talaga yung salita ng Diyos kasi wala naman tayong magagawa kung di tayo manghahawakan sa Kanya at pananalig at pananampalataya natin sa Diyos. At sa marami nakaranas ng isang tao na hindi pakikilala ang Diyos. Pero tayo nakakilala sa Diyos, nananalangin tayo. Nananalangin tayo dahil kilala natin kung sino ang Diyos sa buhay natin sapagkat siya lang naman nagpahirap ng buhay natin. At ako nasa 16, Gawa 16 po ako hanggang 20. Sabi nga po sa Gawa 16, nalungkot si Pablo sa nakita niya sa Atenas habang hinihintay ni Pablo si Silas at Timoteo at sa Atenas, nabagabag ang kanyang kalooban nang makita niyang punong-puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod. Hindi ba po ba pag tayo nakapunta sa isang lugar na hindi natin na-expect na maraming Diyos-Diyosan, ako ang naranasan ko sa Diyos-Diyosan na yun kasi nung daki po ako ng katolikong nanay ko. Papalam ako magsisimba, sabi niya. Lumuhod ka na lang dyan sa altar. Yan o, dyan ka magdasal, sabi niya. Kasi talagang, hindi ko naman nakikita nagsisimba sa nanay ko, pero yung talagang altar na ginawa niya, talagang doon niya kami sinasabi, magdasal ka na lang dyan, huwag ka na pumunta ng simbahan. Talagang sabi ko, ngayon nalaman ko kung ano ang salita ng Panginoon. Talagang yung meron akong rebultong talagang pinatapong ko. Sabi ko, tapon niya na yan. Sabi ko, hindi naman yan ng Diyos gawa lang yan ng tao. Sabi nga sa, ano ba ako? Naghihintay si Pablo sa Atenas, nakita niyang napakaraming rebulto at sa Diyos-Diyosan. Nalungkot at nabahala siya dahil alam niyang maling pagsamba ito. Halimbawa po na isang Kristiyano pumunta sa lugar na saang maraming sumasamba sa bagay na hindi tunay na Diyos. Maaring siya malungkot dahil gusto niyang sila'y makilala ng tunay na Diyos. Totoo po yun. Kasi pag nakakita tayo ng yung pupunta sila sa isang lugar na
doon sila luluhod, lalo na yung pagka Holy Week na, di ba sa Holy Week lang, may Station of the Cross, verse 1 hanggang 14, luluhod ka doon, magdadasal ka. Pero hindi pala dapat yun, kasi hindi naman talaga yung gawa lang ng tao yung Station of the Cross. Kasi ang Katoliko, yung Holy Week, ganun ang ginagawa. Kung naranasan ko rin yun, nung Katoliko pa ako. Nag-start ng 1, Station of the 1, Station 2 hanggang 14, luluhod ka, magdadasal ka. Pero yan na hindi na. Dahil nakita ko na ako ang totoong Diyos sa buhay natin. Sa 17, sa sinagoga, pumunta si Pablo sa lugar na yon ng mga Hudyo upang ipalawanag ang tungkol kay Jesus. Nakipag-usap siya sa mga taong may takot sa Diyos. Sa araw-araw sa pamilihan, minsan nakikita natin sa palengke, may mga nakatayo doon na nagbibigay ng mga kasulatan. Hindi naman natin sinadjust yung mga ginadjust yung mga ganon na nagpupunta sa palengke na nanghihingi na para sa gawain ganon. Hindi natin masasabi na kung ano yung patakaran nila sa bilang isang Kristiyano o ano, kasi gumagawa sila ng ganon. At meron din sa mga grocery, marami din mga ganun mga nagbibigay ng, as dito nga sa Antipolo, meron mga nagbibigay ng ng sasabitan ka ng santo sa dibdib. Ito, sasabitan ka sa dibdib ng Santo Niño. Pero, nakipag-usap siya sa sinumang nakasalubong niya, ibig sabihin hindi nahihiya si Pablo, aktibo siyang nagpapahayag ng katotohanan. Tayo naman po talaga bilang isang Kristiyano, di ba po tayo ay meron tayong outreach, napupunta tayo sa mga lugar-lugar para makapaghayag ng salita ng Diyos. Kasi para yun lang ang paglilingkod natin sa Panginoon na makapag-outreach tayo, makapag-share tayo ng mga salita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakilala. Sabi nga nila, pag tinanong mo, kilala mo ang Diyos, kilala ko ang Diyos. Pero hindi na alam lubos kung kilala ang Panginoon kung sino ang Diyos na sinasamba nila. Tayo mga Kristiyano, kilala natin kung sino ang Diyos sa pagligtas natin. Sabi nga nagkakasala tayo pero parang ganun pa rin naman ang pagmamahal ni Lord sa atin. Sa akin sa nararanasan ko sa buhay talaga, hindi ko masasabing perfecto akong Kristiyano, pero kung nakakapagsalita ako na hindi maganda, sa gabi niya akong makatulog, sabi ko nakapagsalita ako ng ganun sa Kanya. Sorry Lord, tumulong mo ko na sana mahipo mo yung ganun na nasaba ko sa Kanya. Pero isang matanda, katulad ko talagang, bukod pa sa totoo lang, ang dalawa kong mata may katarata. May dalawang mata ko may katarata, mahina na ang pandinig ko. Kaya, minsan pag si pastor nag-preach, hindi ko maintindihan, hindi ko madinig. Kaya tinatanong ko yung katabi ko, ano sinabi, anong verse, gano'n. Talagang nahihirapan ako sa totoo lang. Kasi kaya nga nung nag-aral na ako sa Isaiah 60, talagang 3 araw kong Lord, tulungan mo ako, bigyan mo ko ng kalaman, magmamarasay. Mahirap na sa isang katulad ko na 76 na mag-memorize ng mga verse, ang gano'n nakalimutan ko. Pero, ang isang hindi ko makalimutan, yung verse na binigay sa akin ng Lord. Hindi lang ko kayo, hindi niyo ako hinirang. Sa 1:15-16. Dahil yun na napanaginipan ko. Tunay nga talagang napakabait ni Lord sa buhay ko. Dahil sa kabila ng pagkukulang, pero nariyan pa rin siya, na patuloy na gumagabay, patuloy nagbibigay ng kalakasan, at kalakasang spiritual pa sa amin. Para sa isang tao ngayon na nagbabahagi ng salita ng Diyos tuwing linggo at sa simbahan. Pero pati sa trabaho, jeep at palengke ng kapitbahay. Amen. Di ba katulad ni Pastor, tuwing linggo nagbibigay ng mensahe sa atin para matimo sa puso't isip natin ang mga salita ng Panginoon Hesus na patuloy man
Kahit sa mga saan lugar tayo, lalong-lalo na sa kapitbahay. Kasi yung kapitbahay minsan pagka tayong Kristiyano, nagkaroon tayo ng pagkakamali, sasabihin, ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba yung Kristiyano? Di ba? Meron kapintasan pagka tayong may nagawang kasalanan sa kapwa natin na nagkamali tayo, pero sinadjudge tayo na, ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba nga born again? Di ba po ba? Kasi naranasan ko nung nabubuhay pa yung biyanan ko nayaya ko siya sa pagsimba sa kabilang simbahan. Minsan sinisi siya ng anak niya. Nanay, ganyan ba yung pagsisimba mo doon sa ano? Alam niyo na ba yung kung saan? wala na tayong masaing, wala na tayong makain. Kasi simba mo doon. Tinisisi yung church na pinagdalang sa biyanan ko para makarinig ng salita. Kasi siyempre yung mga taga-probinsya, gano'n. Sabi niya, ganyan ba yan? Pinupunta mong simbahan. Wala na tayong pambili, kahit kuya, wala tayong pera, sabi niya sa biyanan ko. Kaya sabi ko, napakahirap. Kasi, akala naman kasi ng iba, porket born again tayo, napakabait na. Ako hindi ko sinasabi, napakabait ko. Mataray ako, pero hindi ako naman nagtatanim na sa manulog. At kung masabi ko sa kapwa ko na mayroon akong pagkakamali, sorry talaga. Talagang napakabuti ni Lord sa kabila ng kasi nung talagang bago ako maging isang Kristiyano, sa umaga, sa Katoliko ako nagsisimba. Sa gabi, nagsisimba ako sa simbahan ng Christian. Alam niyo na kung saan yun. Tinatanong ko, Lord, saan ba ako? Dito ba ako? Saan ba ako? Dito ba ako sa Katoliko? Dito ba ako sa born again? Ganun ang ginawa ko. Talagang pinag-pray ko, saan ba ako talaga dadalhin ni Lord? Saan ako mananalig at saan ako mga hawakan bilang isang anak ng Panginoon Diyos. Pero dito ko natagpuan sa born again. Tunay nga talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay, sa bawat sa atin. At talagang manghawakan tayo dahil wala naman tayong magagawa kung wala tayo sa Panginoon. Sabi nga sa Gawa 17:18, nakipagtalo sa Epicurios at Stoiko. Sino ang mga Epicurio? Naniniwalang ang pinakamahalaga sa buhay ay kasiyahan at walang pagdurusa. Hindi sila naniniwala na may Diyos na nakakakilala sa buhay ng tao. Para sa kanila, hindi malaga ang spiritual na katotohanan. Ang mga Epicurios at Soniko ay dalawang impluwensyang paralan sa sinuunang filosofiya ng Grego at nagalok ng magkasalungat na pananaw sa kanyang paano mamuhay na mabuting buhay. Amen. Tunay nga talaga na may ganun pala yun talaga kahit saan mayroong ganun na hindi naniniwala na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay buhay. Sa tagal kong na ang Diyos ay buhay dahil sa noon na wala talaga time na wala kami makain, papasok ang anak ko. Hihinang, mami, wala tayong wala tayong bigas, walang ganun. Nagsasustulog ako, nagbabal pa ako ng kasoy noon. Nag-pray ako kay Lord, Lord, sumibig ko sa isang mga anak mo, Lord, na makakapagbigay sa amin. Hindi man ako nakatayo pa doon sa lugar na pinaupuan ko, pero maya-maya may dumating. Ate, ito, pamiling gatas, pamiling bigas. Napakabuti ni Lord. Sabi ko nga paano kung sa time na yon na wala akong Diyos? Mayroon bang hihipuin ng Diyos para sa atin? Nangangailangan tayo ng mga kain ng ating mga anak, pero wala tayong maibigay para sa pagkain. Pero meron hinipo ang Lord. May hinipo ang Lord sa panahong yun. Napakarami na ginawa ni Lord ng... sabi ko nga, pagkagawa ako ng libro, kulang ang 2 libro para sa salita ni Lord, sa mga blessing the Lord sa amin. Kulang ang 2 libro.
Pero sabi ko nga minsan natanong ko, Lord, paano kung mawala ako sa piling mo? Ano kaya gagawin mo sa akin? Natanong ko yon. Kayo ba natatanong niyo si Lord sa kanyang ganyan? Bagay na, paano Lord kung umaway ako sa iyo? Hindi na ako magsamba, hindi na ako manalig sa iyo. Paano na Lord? Ano na kaya gagawin mo sa akin? Pero talagang napakabuti ni Lord sa buhay. Sabi nga, may paghuhukom. May paghuhukom ang Lord sa buhay natin. Kaya, manatili lang tayo manghawakan sa Kanya sa tuwing tayo po ay may dumating sa buhay natin na kailangan natin si Lord. Oo, kailangan talaga natin si Lord. Oo nga, may friend tayo, may kaibigan tayo, pero hindi rin tayo lubos na matutulungan ng mga kaibigan natin. Pero si Lord, hindi niya tayo bibitawan, may iwanan. Siya lang talaga ang ating santigan, siya lang ating amang makapangyarihan, siya na may lumikha sa atin, nagpairam ng buhay sa atin ang Panginoon. Sabi nga dito sa Gawa 16 sa 20 na ba? Asan 20 na ba? 17-19. Inanyahan nila ni Magsalta si Pablo. Ang Areopago ay lugar ng saan nagtitipon ng mga matatalino na tagapayo ng hukom ng Atenas. Naging interesado sila hindi dahil paniniwala sila dahil sa gusto nilang marinig ang kakaibang turo. Meron iba-ibang turo eh. Sabi nga minsan, ngayon nga kanina nga nag-share si Catrice na yung sa school nila yung tungkol sa Kung paano makapunta sa langit. kung Kung paano makapunta sa langit. kung mamatay ka na may kasalanan ka, mapupunta ka ba sa langit? Nagkaroon sila ng debate sa subject na yun ng teacher. Tatlo silang Christian na magkaklase na. Tinatanong nila kung ikaw ba may kasalanan, kung pupunta ka sa langit. Sabi daw nung nagtuturo, pupunta ka naman sa langit kahit makasalanan ka. Sabi ko, bakit mo pupunta? Kailangan repentance, humingi ka ng tawad para mula sa langit. Tatlo sila magkaklase na ipagdebate sa kanila yung parang hindi na sila magot. Ulit-ulit na lang daw yung sagot sa kanila. Sabi ko, iba-iba kasi turo eh. Iba turo ng Iglesia, iba turo ng Protestante, ibang turo ng Katoliko, ibang turo ng born again. Pero sabi ko, iba-iba talaga turo. At minsan namin nakakausap ako na tatanungin ka, ano ka ba, born again? Ay, mga born again, mababait. Mababait. Kasi, alam ko na mababait yung mga born again. Katulad nung nakausap ko na, doktor na ngayon nakausap ko eh. Tananong niya ako, ano relihiyon mo? Sabi ko, ay, born again po. Ay, mabait ang born again. Kasi meron akong ginuwang arkitekto, gumawa ng bahay ko. Sinobran ako ng singil. Sabi niya gano'n. Di ba parang nakaka-proud sa isang Kristiyano na pupulihin tayo bilang isang Kristiyano. Napakagaang. Totoo yun. Napakagaang. Kasi iba talaga yung turo ng ibang reliyon. Iba rin turo na sa atin. Pero sabi nga, wala naman tayo talagang magagawa kung wala si Lord sa buhay natin. Tunay nga talagang napakabuti niya. Sa 20 na ba ako? Sa 20 po, nagtataka sila sa turo ni Pablo. Talaga ibang turo ni Pablo eh. Para sa kanila, bagong at kakaibang turo ng tungkol sa Jesus. Hindi nila maintindihan ang idea ng muling pagkabuhay, kaya gusto nila mas malinaw na paliwanag. Pagkabuhay na magmuli.
Di ba si Kristo, di ba si Lord, namatay siya dahil sa kasalanan natin. Siya bali siya ang nagsuffer ng ating kasalanan. Nabako siya cross dahil sa kasalanan natin. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Kasi iba naman turo doon sa iglesia, iba naman turo, iba-iba talaga turo ng mga pastor o ministro sa mga ibang iglesia, ibang simbahan. Parang sinabi ng mga taong nakarinig na bagong relihiyon. Sabi nga sa 20, nahabag si Pablo sa idolatria sa Atenas. Nangaral siya araw-araw na ipagtalo ang mga pilosopo sa kanya. Inanyahan siya nagsalita sa Areopago. Interesado silang marinig ang kakaibang mensahe niya. Yun nga, yung ibang yung maraming sabi nga, palipat-lipat ka ng relihiyon, palipat-lipat ka ng pagsasambahan mo. Pero kung ipagpipray mo ang simbahan na karapat-dapat na sa atin, bawat isa, ay ibibigay naman ni Lord. Katulad ko, ibinigay ni Lord kung saan ako ngayon. Kahit sasabihin nila, noon ang komente, yung batikos, pag ikaw naging born again, batikos na loob ng bahay. Sa akin, nabatikos ako ng ate ko eh. Sabi niya, nag-born again ka? Sabi niya sa akin, no, bakit? Kasi nakikita niya, may pupunta sa bahay noon. Nagba-Bible study. Sabi niya, anong napala mo dyan? May bibigay ba sa'yo? Sabi sa akin, bakit naman kailangan ibigay sa akin? Basta si Lord may binibigay sa akin. Kaligtasan ko. Wala naman ibang dadaingan. Wala naman ibang hihingan ng tulong kundi ang Panginoon. Pinatikos ako ng ate ko, anong gagawin mo dyan? Ano ba yan? Parang lumipat naging born again ka. Anong ginibigay sa'yo? May pakinabang ka ba dyan? Sabi ba naman sa akin? Ang hirap noon, kung sa isang pamilya magiging born again ka. Mahirap kasi babatikusin ka, gano'n, punta ka, wala ka naman bigay, wala naman ibibigay sa'yo yan. Pero sabi ko, binibigay sa akin ni Lord katatagan ng loob, pakumbaba, paglilinis ng kaluluwa. Tunay na talagang napakabuti ni Lord sa buhay natin na wala naman tayong ibang dadaingan. Sabi nga yung kaibigan mo, pero si Lord ang mas higit na kailangan natin sa buhay natin. Dahil na oras na ng paghukom, marami nang nangyari sa paligid-ligid natin. So makita natin yung mga nasalanta, yung mga nakilala kaya nila. Nakilala kaya nila ang Panginoon bago sila binawian ng buhay. Nakakasakit ng damdamin pagka oras na namatay ang isang bagay, isang kapatid o isang kakilala mo na hindi pa nakakilala po yun. Napakasakit sa damdamin na hindi nila nakilala ang Panginoon kung sino si Lord sa buhay natin. Kaya babasahin ko po sa verse 30 po, ang mga panahon ng kahangalan na pinalipas ng mga Diyos, pinalipas ng Diyos, katupat ngayon, ipinag-uutos niya sa mga taong magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Sa Exodus 34:6-7, Roma 2:4. Yun lang po ang aking mababahagi. Medyo hinihingal na po ako. Sorry po kung salamat sa mga biyaya ni Lord. Lord, marami pong salamat, Lord. Lord, lang ka ng angin Panginoon. Wala naman pa kami gagawa at wala ka sa buhay namin. Salamat po, Lord, sa kabila, Lord, ng pagkukulang namin. Nariyan ka pa rin, Lord. Natuti na po, Lord. Nararamdaman namin, Lord, na niyayakap po kami, Lord. Salamat po sa lahat ng biyaya mo, Lord. Sa pag-iingat mo po, Lord, sa amin, sa mga kapatiran, sa aking mga anak, sa aking
lahat na kaibigan po, Panginoon, na patuloy mo ginagabayan, Panginoon. Nalisimstan pa rin po, lalagdagan kaalaman po nagmumula sa iyo. Na bagamat, Lord, na sabi nga po, Lord, sa mga salita, hindi mo ko iiwanan, hindi po pabayaan, Panginoon kami. Salamat po. Salamat po sa lahat at muli po namin ibinabalik na walhati sa iyo sa mga in Jesus' name we pray. Amen. Shout out po. Amen. Tayo po sa shout out. Shout out kay sa SB sa Japan, si Maria Isumi. Good evening, Sister Maria. Tinori Elano, Susan Fernandez, ang mga taga-Japan po, si Susan at si Maria. God bless sa inyo. Si Josephine Chi. Hello, Sister Chi. Pabiligal, Jesse. Leg, si Colego Arlene. Ella Aliano. Bea Joy Salisi. Jasmine Villegas. Lea Ortega. Nut Loro Talag. Dulong Claser. Irene Punanan. Sila. Taga-Japan ito. Isis. Pabiligal, Jesse. Ana Requed. Si Ana. Hello. Si Pastor Carl. Ang gwapong pastor ng Bicol na Biodoran, si Pastor Carl. Si Marina Halcon, si Pastor Marina Halcon. Hello. Si Betchay. Sister Betchay, good evening. Irene Goynan. Sister Chuy Jess Ahoy. Well, good evening, Sister Jess. Si Jerry. Hello, Jerry. Kamusta na yung pangalan? Si Medchaela. Hello po. Si Minod. Ang Dulong Claser. Padilla. Ang Cubao. Binangonan. Sanay. At lahat ng pastor sa Badian. Hello, Pastor Al. Badian, si Pastor Berting sa Tapil. Hello po, Pastor. Kamusta po mga pastor naming mga gwapong sa Bicol? Napatuloy po tayong manghawakan kay Lord. Wala man isaing, pero nandyan si Lord na magbibigay, magpo-provide ng ating pangailangan. Salamat po na hindi ko man po mabasa ang mga nag-tag. Sorry po, ang mata ko talagang hindi. May na magbasa. Salamat po sa lahat-lahat. Thank you everyone. God bless po sa lahat. God bless. Bye-bye. Good evening. Bye.